Nyo kung gaano katindi yan. Yan din ang problema natin ngayon, di po ba? Hindi yung baha, ano? Hindi tayo may problema ron, sila may problema rin. May problema ron, sila may problema rin. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Open ito kasi niya for transparency, no? Kaya ito, maaaring sumama, sabi nila ha, na INC, GIL, KOJC at ibang member ng Catholic Church at fake Muslim communities, lay organizations. Mangunguna daw ang Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo sa isa sa gawang rally for transparency. At ayon sa napaulat na, sama-sama daw ang GIL, yung Jesus is Lord, na tatag ni Eddie Villanueva, na ang kanyang anak ay kasama ni Senador Jinggoy, si Senador Joel, na kinasuhan na kaugnay sa flood control. Pero may video na kumakalat na sabi ni Mr. Manalo, Eduardo Manalo, hindi naman umano problema sa kanila yung flood, yung baha, kahit pa may templo silang binabaha. May simbahan sila na binabaha. At nagiging viral din itong nagkontrahan na salin ni Senador Rodante Marcolita sa kanyang nagasto sa nakalipas na eleksyon. Bakit? Dahil batay sa nagasto niya sa nakalipas na eleksyon ay umabot sa 112 million pesos. Samantalang ang kaniyang salin ay 52 million pesos. At batay sa kaniyang pahayag na yung 112 million sa kanya yon, walang contribution na idiniklara niya. At nanawagan si Munting Kaalaman na kita ninyo na pwedeng sa asama daw umano ang mga Muslim, ang mga Katoliko, at binanggit pa diyan na ang GIL at ang Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy pwedeng sasama, magsagawa sila ng sanib puwersa. Pero napansin nyo, ano ang doktrina ng Iglesia ni Cristo? Alam nyo ba? Mula pa noon nang itinatag sila ni Felix Manalo, alam nyo ba kung anong doktrina nila? Una, nasa Pasugo Magazine nila. Yung mga nagtuturo na si Kristo'y Diyos ay sa demonyo. Well, kung pag-isipan ninyo, una, ang GIL nagtuturo na si Kristo ay Diyos. E di ibig sabihin, sa demonyo ang GIL. Dahil nagtuturo na si Kristo ay Diyos. Ang sikta lamang natatag ni Felix Manalo hindi nagtuturo na si Kristo ay tunay na Diyos. Siya ay tunay na tao. Pero para sa atin, dual nature, both human and divine. Ngayon, si Apollo Kibuloy, kahit pa nagdeklara na appointed son of God siya, naniniwala siya na si Kristo ay Diyos. Although, pareho sila sa INC na hindi naniniwala sa Trinity. Yun, inaatake ni Apollo Kibuloy. Ngayon, ang punto dito, kung para sa INC, ang naniniwala na si Kristo ay Diyos ay sa demonyo. Abay, ibig po ba sabihin, kung sa panahon sa rally,
makipagsanib, puwersa sila sa demonyo. Nanawagan din, narinig natin si Munting Kaalaman, na pwede din ang mga Katoliko daw umano sasama. Di po ba palaging binanatan ng INC, mga kapatid, ang simbahang Katoliko? Di ba? Palaging binanatan nila na ang Katoliko day sa demonyo. Pagkatapos, sa panawagang ito pwedeng sasama, ibig sabihin, matapos nila binanatan na ang Katoliko ay sa demonyo, nanawagan sila na sa kanilang paniniwala, ang Katoliko ay sa demonyo, sasama sa kanila sa rally. Boy, di ba? Nakapagtataka. And then, di lang yan, mga kapatid. Di lang yan. Doktrina ng INC na hindi makipaghalubilo daw sa sanlibutan. Hindi daw makipaghalubilo sa sanlibutan. At ang tawag nila sa mga Protestante at Katoliko ay sa sanlibutan. Pagkatapos ngayon ay makipagsanib puwersa sila sa taga-sanlibutan. Ibig ba sabihin na bali yung kanilang doktrina na hindi makipaghalubilo sa sanlibutan pagdating na sa rally? Okay. Ito ang lumabas na malat din na pahayag na hindi problema daw sa INC yung baha. Kung gaano katindi yan. Yan din ang problema natin ngayon. Di po ba? Hindi yung baha, Hindi ang baha ang problema. May matinding problema, pero hindi ang baha. Natin ngayon. Di po ba? Hindi yung baha, Hindi tayo may problema ron, sila may problema rin. So, wala daw problema ang INC sa baha. Wow! Di ba? Wala silang problema sa baha. Sabi ni Eduardo, sila lang ang nagka-problema noon. Hindi tayo may problema ron, sila may problema rin. Binaha pala. Akala ko walang problema sila sa baha. May baha pala, And then, ito ang pahayag ni Munting Kaalaman, isang iglesia ni Cristo. Na magkakaroon po ng rally kasi ang INC, di ba, sa 16. Ngayon po, wala naman siya sabi siguro ang INC na may sumama, pero siguro open ito kasi niya for transparency, Open for transparency. Itong for transparency rally nila. Halimbawa, binanatan kahit na si Munting Kaalaman, si Bongbong Marcos. Di po ba ang INC ay nagsuporta sa tandem nila ni Bongbong Marcos at Sara Duterte? At yung mga nagiging bahagi ngayon at lalo na yung kinasuhan sa flood control, di po ba inendorso din yan ng INC sa panahon sa eleksyon? Inendorso. Di ba nila alam yung inendorso nila? Ngayon, sumisigaw sila ng transparency. May reaksyon dito, dating ministro nila, si Luel Minorca. Mamaya, parinig natin. Kaya ito, maaaring sumama, sabi nila na INC, GIL, KOJC at ibang member ng Catholic Church at faith Muslim communities, lay organizations, mga retiradong sundalo at pulis at uniform, kabataan, estudyante, manggagawa, profesional at iba pang sektor. So, nanawagan sila na marami pang sasama sa kanilang rally. Naalala ko yung napaulat na nagpa-print sila noong nakalipas na rally ng 10 million na t-shirts daw at ipamimigay lalo na sa mga sumasali kahit hindi INC. Okay. Naalala ko din yung debate ni Father Darwin doon sa Tagbilaran. May na-interview doon sa akala namin mga miyembro nila. Hindi, inimbitahan pala. Free ang pagkain, free ang
pagsakay, inimbitahan na manood sa naturang debate. Pero Katoliko, mga Katoliko pala sila, inimbitahan lang. So para magmukhang marami talaga ang dadalo. November 16 to 18. Ito yung sinasabi natin mga kaibigan na yung gagawin po sa November 31, di ba, may rally din, baka pag-isahin na lang. No? Kasi nakita naman, kung talagang effective yung rally ng INC sa 16, hindi na siguro mag-rally para sa 31 pa, di ba? Kaya ito yung sinasabi ating kababayan na majority, hindi dahil sa Iglesia ka ni Cristo, hindi dahil sa Iglesia. Yan. Ang rally dito, hindi dahil sa Iglesia ni Cristo. Pero ang doktrina nila, huwag kayong makipaghalubilo sa mga taga-sanlibutan. Yung hindi Iglesia ni Cristo ay taga-sanlibutan. At ang doktrina nila ay nakasulat sa kanilang Pasugo Magazine. Na ang naniniwala na si Kristo ay Diyos, yon ay aral ng demonyo. Kung ngayon, magkatotoo yung sanib puwersa sa grupo ng GIL, naniniwala yon na si Kristo Diyos. Para sa kanilang doktrina, ang GIL dahil naniniwala na si Kristo ay Diyos, sa demonyo yon. Si Kibuloy, naniniwala din na si Kristo Diyos, sa demonyo yon. Anong punto dito? Makipagsanib puwersa ba kayo sa demonyo? Okay, tuloy natin. Ni Cristo na marami na pumunta, Iglesia ni Cristo ipo-point mo na lang. Isi-single out mo. Ay, kanya-anya, mga Iglesia ni Cristo, ganyan niya, anti-gobyerno, hindi. So, ano ang masasabi ninyo, lalo na sa narinig ninyo kay munting kaalaman na isang Iglesia ni Cristo na mga Katoliko, pwede daw umano kayo na sasali sa naturang rally. So, sasali ba kayo sa naturang rally? Mag-ingat pala kayo, may gwardiya dyan sa comment section natin, si Nightbot. Pag ang inyong comment ay violation sa community standard, i-delete yan ni Nightbot. Nightbot. Okay. Tuloy natin mga kapatid. Ito bigyan ko kayo ng idea. Sa tingin nyo, ganito karami sasama. Ganito karami pupunta. Tignan nyo yung social media sa Facebook, napakarami. Isa-isahin nyo kung talagang troll yun. Hindi troll yun. Yung mga bumabatikos kay Junior, hindi yung mga troll yun. Tignan nyo. Yung bumabatikos kay Junior. Di mo ba ang INC sumusuporta para makaupo yung tinatawag ninyong Junior na si BBM? Naman po kasi isa-isa. Kesa naman yung mga bumabatikos kay Senator di kaya dahil sa panahon ni Duterte noon, binigyan ng pwesto ang kanilang tagapangasiwa, ambasador sa OFW, ngayon din nabigyan, kaya ito ba posibilidad na against talaga sila sa kasalukuyan na kaupo? Dante Marcoleta at sa iba. At yung panawagan nilang transparency, di po ba yung involved mismo, halimbawa, sa GIL, sino ang founder ng GIL? Ang founder ng GIL, walang iba si Mr. Eddie Villanueva. Ama siya ni Senador Joel Villanueva na dahil sa kasalukuyang kaso na isinampa kasama si Senador Jinggoy Estrada, naglabas ng freeze order ang Anti-Money Laundering Council, ang AMLAC, para sa mga bank account nila ni Senador Joel Villanueva at Senador Jinggoy Estrada, lalo na si Ako Bicol Party List, Representative Saldi Ako, at yung DPWH District Engineer dati, dahil tinanggal sila, si Engineer Henry Alcantara, retired DPWH Yusik Roberto Bernardo, at dating Caloocan Representative na si Mitch
kahayon oy mga kapatid. Okay. So, tuloy natin. Nanawagan sila for transparency. Ang tanong, sila ang panahon sa eleksyon, di ba? Ini-endorsa nila ang ilang mga involved kaugnay dito. Pa, kay Sara, puro troll. Hanggang ngayon wala akong nakita. Yung totoo lang, wala akong nakita na fake account lahat eh. No, yan. Mga trolls daw umano yung at mga fake account. Dami naman talaga fake account. Pero kaugnay sa rally at yung black voting ng INC, nagsalita ang dating ministro, si Luel Minorca. No? Dating ministro sa interview ito, mga kapatid. At may isiniwalat siya. Si Luel Minorca, ninong niya sa kasal, ang tagapangasiwang pangkalahatan, si Eduardo Manalo. Ito ang kanyang pahayag. Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga politicians at para sa kanilang mga vested interest. Root of corruption that has plagued the country for many, many years. Because of the black voting of the church, it opened the door for unscrupulous people to exploit the unity of the unsuspecting church members. Parang these are all vested interests of the church in exchange for political endorsement. Meron din kapalit na political favors. More and more members of the Church of Christ are now opening their eyes and actually realizing this is no longer the same church as it used to be. It is no longer Dating ministro ito, si Manorca. No? about God. It is now about vested interest, political influence, and greed and power and money. And I know that there are also politicians who are already fed up with this patronage system with the church and the government. It actually diminishes the ability of the country to have good governance. I know that there are some people who wants change, who wants to expose the truth so that it will not be abused. This root of corruption that has plagued the country for many, many years. Yan ang reaksyon ni Lowell Minorca, ang dating ministro ng INC. Ngayon, for transparency, nagiging issue ngayon ang kaugnay kay Senador Rodante Marcolita. Bakit nagiging malaking issue? Ito'y may kaugnayan sa idiniklara niyang salin na lumabas na nagkontrahan sa nagasta niya sa nakalipas na eleksyon. Bakit? Dahil, Nakalimutan po nila. sandali muna. Yan ang current currency ni Eduardo Manalo para sa mga Sandali, politicians. Ito. Ang nagasto niya ay 112 million sa nakalipas na eleksyon. Samantalang meron siyang salin na 52 million. Kaya nagiging issue ito, paano mo nagasto ang 112 million samantalang meron ka lang 52 million na salin. Merong sagot si Marcolita kaugnay dyan. Ano ang kanyang sagot? Ito sa programa nila, mga kapatid. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay Sandali, nasa harap ko ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Sandali. Asan na ba yung video ni Marcolita? Ito. Sandali. Ito ang paliwanag ni Marcolita. Sandali. Okay. Ituloy natin. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay.
Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa Kita lang. yung video. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang ito. Marami sila. Sandali. Sandali. Palabas natin yung video ni Marcolita kaugnay dito. Paliwanag niya, bakit nagkontrahan yung salin at ang total sa kaniyang ito Nakalimutan video po ni nila na Marcolita. napakarami kong Sandali, kaibigan. Okay. Ang marami po sa May inyo paliwanag ay siya nasa harap dito po mga ngayon. kapatid. Nelson, alam mo, Okay. mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. So, mga kaibigan niya, so, ang paliwanag ni Marcolita dito, bakit ganon ang halaga sa kaniyang nagasto sa eleksyon, no? Bakit ganon ang nagasto sa kanyang sa eleksyon? Magkano ba 'yon? Ito, pakita natin muli. Ang nagasto sa eleksyon, 112 million. Magkaano ba ang kaniyang salin? 52 million. At dahil sa nagkukontrahan sa salin niya at sa nagasto, ito ang kaniyang paliwanag ngayon, no? Na marami siyang mga kaibigan. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, Kong. Kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin mo ang halagang ito. So, may tumulong daw sa kanya, pero ang problema, ang idineklara ni Marcolita sa walang contribution kundi sarili niya na pera. Yung halaga na 112 million. Pero dito, nagli-layout pa umano siya ng predicate para, may nagtanong kasi dito, abogado ba talaga umano si Marcolita? Yes, abogado si Marcolita. Tuloy natin. Nag-layout pa siya ng predicate daw. Kami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Ano po yun? Yan. May pakiusap. Nagbigay ng tulong, nagbigay ng contribution, pero may pakiusap sa kanya. Sana wag muna kaming i-disclose ang identity. So, hindi i-disclose ang identity, kaya, yun, idineklara niya na walang contribution na tanggap niya, kundi sariling pera niya yon. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya, Yon, ang reason daw. Bakit hindi niya idineklara? Dahil nakiusap. ay baka makita ng administrasyon. No? Tinulungan mo si So, ba't takot kung makita ng administrasyon? Una, di po ba sa naturang eleksyon, ka-line up si Marcolita sa tandem nila ni Sara at BBM? Ba't matakot kung makita sa administrasyon? Kaya nga, hindi pwedeng isiwalat ang pangalan sa mga tumulong. Alam na ba nila na mag-aaway pag makaupo na at hindi papanig si Marcolita sa presidente, doon siya sa vice-presidente? Okay, tuloy natin. baka ipitin. Yan. naman Natakot
baka ipitin yung mga nag-contribute daw, yung tumulong. Kaya nakiusap, magbigay lang ng halaga, huwag umanong isiwalat na may halagang ibinigay. Trabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi May mga nagtrabaho pa din sa gobyerno, mataas ang katungkulan, nagbigay ng tulong sa kanya. mga kaibigan naman ako talaga. Pero Mapa. pwede ba yun, Sen? Ayan, tinanong siya. No, tinanong siya sa anchor person, no? Pwede ba 'yan na kahit may nagbigay ng tulong, di mo isiwalat, ang kinin mo na lang na ang naturang halaga ay sa iyo at hindi mo sabihin may tumulong sa iyo. Ang sabi niya dito, nag-layout pa siya ng predicate. Mo i-disclose? Kaya nga, pakinggan mo muna Okay, ako. sige, Nililid down ko yung predicate Di ba? Excited ka talaga Excited ako kasi nakapuntos na Okay, eh. ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi nga kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan ka eh. Nagtiwala sa iyo. Gusto kanilang manalo. Yan, narinig yan. Iyon ang paliwanag ni Marcolita. Yung mga tumutulong, yun ang dahilan kung bakit umabot sa 112 million samantalang ang kaniyang salin ay 52 million dahil may mga kaibigan siyang tumutulong at nakiusap na wag daw isa publiko ang kanilang pangalan. Karapat dapat ka sa Senado. Okay. Ang pakiusap ko lang. Halos ganun ang sarili. Huwag mo nang disclose ang identity ko. Okay. Okay. Pero talagang tinulungan nila ako. Iba't ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Natural. Dahil kung maglagay ka talaga sa contribution, i-disclose talaga sino anong layunin diyan? Ang layunin diyan para ma-determine wala bang sinusuportahan lalo na sa mga narco, yung tinatawag narco politics na galing sa mga drug lords. Yun ang isa sa wisdom kung bakit may resolusyon na inilabas ang kumilik kaugnay diyan. Ang resolusyon numero 7213 na kailangan talagang i-disclose ang mga pangalan. Kaya, kung pipilapan niya ang contribution, pero di niya pinipilapan yung contribution, inangkin niya na sa kanya talaga yung halaga. Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Halimbawa, binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Mapipilitan ako doon sa punto na yon. Ilalagay ko yung pangalan mo kasi nandun ka eh. O edi ngayon nilabag ko yung kaisa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Ngayon, wala bang nalabag si Marcolita din sa kanyang pagsiwalat na meron palang nagbigay tulong sa kanya, may contribution, pagkatapos inangkin niya na sa kanyang sarili ang pera at walang nagbigay na contribution? Ang tanong, hindi ba yan violation sa resolution ng Commission on Election 7213 na inilabas noong Mayo 31 taong 2004? Mamaya, tatalakayin natin yan mga kapatid. Tuloy natin. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, paano yung kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya. Kung yun, ang paliwanag niya, ibig sabihin na yung mga nagbigay ng contribution kay Marcolita, may utang na loob siya. Sino kaya yon? Na hindi niya isinapubliko at inangkin niya na ang naturang halaga na nagastan niya sa eleksyon ay sariling pera niya. Galing mismo sa bibig ni Marcolita.
tuloy natin. Loan. Hindi, utang lang. Basta utang na hindi babaya. Utang na loob eh. Oo, utang na loob na hindi babayaran. Galing mismo sa kanya. Tuloy natin. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Yan. Inangkin niya, zero contribution. Ibig sabihin na yung halaga na 112 na nagkontrahan sa salin niyang 52 million, 112 million ang nagasto sa eleksyon ay walang contribution. Pero sa likod niyan, sinabi niya, inamin niya ngayon, meron palang mga nakiusap, may tulong ako sa iyo sa pagtakbo mo, wag lang isa publiko ang pangalan namin. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Ba, tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin yun. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. No, so pakinggan niyo paliwanag ni Marcolita dito ha. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Yun, walang batas na pipiliting i-disclose. Yung Ayaw mo Abogado ito ha. sumagot. pagpapail ng sources, ano? kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala. Pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. So kapag ka naglagay ako doon ng amount, mabubulgar ang identity. Ang So ngayon, ibig sabihin, harap-harapang inaamin ni Marcolita dito na nagsinungaling siya sa pag-file niya mismo. Dahil meron palang contributions, meron palang tulong, at ito'y hindi niya sinabi ang katotohanan, inangkin niya dahil may kasunduan sila sa nagbigay ng tulong. ko sa'yo, meron bang batas na nagsasabi na sa pilitang i-identify mo sila? Yan. Meron ba umanong batas na nagsasabing sa pilitang i-identify ang mga nagbigay ng tulong? Una, kung sisilipin natin ang resolusyon, tingnan natin ha, may resolusyon ang Commission on Election kaugnay dito. Ito tingnan niyo ang resolusyon. Babasahin natin ang resolusyon. Republic of the Philippines, Commission on Elections, Manila, Resolution number 7213, Rules and Regulations governing electoral contributions and expenditures in connection with the May 10, 2004 national and local elections. Okay. May definition sa terms dito. Ang contributions, ang expenditures, ang person, may definition dito. Yung mga tumutulong. Dito na lang tayo sa section 2. Ito. True name of contributor required. Ano daw? Ang totoong pangalan ng contributor ay talagang kailangang ilagay. No person shall make any contribution in any name except his own. No candidate or treasurer of any political party shall receive a contribution or
enter a record the same in any name other than that of the person by whom it was actually with. Ngayon, pag-report sa contribution, ito, sa section 13, report of contributions within 30 days after the day of election or before June 10, 2004, every person giving contribution to any candidate, treasurer of the party, or to the authorized representative of such candidate or a treasurer shall file with the commission a report under oath stating the amount of each contribution, the name of the candidate, agent of the candidate, or political party receiving the contributions, and the date of the contribution. Yun ang nasa resolution number 7213, mga kapatid. Tuloy natin ang paliwanag ni Marcolita kaugnay dito bakit nagkontrahan ang salin at ang nagasta niya sa nakalipas na eleksyon. Meron. Para sabihin mo kung sino yung... Kaya, hindi nga, merong batas. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam siya kung meron o wala. Oh, yan. Hindi maghanap sila. Wala daw manong batas. Sabi ni Marcolita. Kaya walang batas. Sige, maghanap kayo. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Pero Gagastahin ko talaga. hindi ba baka sabihin naman ng COMELEC, parang mali yung ipinal yung SOSE kasi hindi dapat pala, inilagay nyo yan sa contribution. Anong nakalagay sa COMELEC? Sinasabi ba? Dun sa pagsasubmit ng SOSE? Nakalagay nga doon, pag naglagay ako ng contribution, Di ba? Nakalagay sa... Napakalinaw naman yan. Napakalinaw ang nakasulat sa Commission on Election Resolution number 7213 na inilabas noong Mayo 31 taong 2004. Na kung may contribution, ilagay ang mga pangalan. Okay, tuloy natin. pipirma ako ng acceptance of deed of contribution. Deed of acceptance of contributions. Kapag ka gumawa ako noon, lahat kayo, mabubulgar kayong lahat. Gagawin ko ba yun sa mga kaibigan ko? Nagmalasakit na nga eh. May utang na loob na nga ako sa kanila. Ilalaglag ko pa sila. So may utang na loob na siya. So, ang ibig sabihin nito, expenditure lang ang parang dineclare nyo doon. Hindi, utang na loob ko sa kanila yun. Yun. Idineklara niya ngayon ang utang na loob. Anong masasabi ninyo sa paliwanag ni Senador Rodante Marcolita kaugnay nitong nagiging init na isyu na ang nagasto niya ay 112 million samantalang ang salin na idineklara niya ay 52 million. Siya ay kaanib sa Iglesia ni Cristo na magrarally para daw sa transparency. At isang pakipag-aliado, posible sa GIL, posible sa kay Kibuloy, kay OGC, and then nanawagan pa yung iglesia na munting kaalaman na open para sa mga Katoliko. Ang punto dito, di po ba palagi ninyong inaatake kahit sa Pasugo Magasin? Kahit si Kibuloy nga, binanatan ni Ministro Ramel Parba at ni Sandoval, Michael Sandoval, na bulaang propeta. Pagkatapos ngayon, makipag-aliado sa binanatan nilang bulaang propeta para sa kanila ang naniniwala na si Kristo ay Diyos ay sa demonyo.
Para sa kanila, ang Katoliko ay sa demonyo. Para sa kanila ay NC. Hindi makipaghalubilo. Saan? Sa mga sanlibutan. Yung pakipag-aliado na ito, di po ba pakipaghalubilo yan sa tinatawag nilang sanlibutan? Isip-isip naman pang may time. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.